Dr. Lee, yun nga palang ipinangako mo kanina sa akin. Huwag mong kalilimutan. Hindi ko akalain na gagawin mo yan. Ang lumuhod sa kanila. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Pero ginawa ko lang ang tungkulin ko bilang doktor. Ano? Kung bilang doktor wala akong magagawa at ang pagload ko ang makakapagligtas sa kanila, hindi ko kinahihiya yun. Para tratuhing walang kwenta ang isang pasyente, paalisin sila. O wag silang bigyan ng pag-asa ang mas nakakahiyang gawin. Mo! Kaya ka ba nagagalit ngayon? Kasi alam mong mali ang ginagawa mo? Wala akong pakialam sa gusto mong gawin. Gumagawa rin ako ng desisyon base sa ikabubuti ng pasyente ko. Tigilan nyo na yan. May trabaho ka mabuti, Dr. Lee. Sa tingin ko, ikaw ang dapat nagtrabaho ng mabuti, Chief Kang. Sabi mo nga nakakaawa pag umulit ang trahedya. Hindi ba ikaw ang may ginagawang research? O sinabi mo lang yun? Sa akin mo ba binabaling ang galit mo, ha? Gusto ko lang malaman kung sa ganitong pagkakataon may nagiging bayani pa. Hintayin na lang natin si Director. May kailangan tayong pag-usapan. Dr. Lee! Dr. Harvey Lee! Oh, Julia, bakit? Ang mama mo, hindi ka ba nag-aalala sa kanya? Oo nga, si Mama. Puno kasi ngayon ang lahat ng kwarto dito sa ospital. Kami na magbabantay sa kanya dito. Kaya huwag ka na mag-alala, okay? Patingin nga ng likod mo. Baka tinubuan ka ng pakpak. Huwag mo nga ako niloloko dyan. Si Papa! Bakit hindi pa rin siya nagigising? Gigising din siya. Mahigit 1 buwan na mula nang maoperahan siya. Isa itong malpractice. Hindi ba? Paliwanag mo sa akin kung bakit ganyan si Mama. At si Papa. Wala na tayong magagawa kasi namatay na siya kagad dun. Pero si Mama, ipaliwanag mo kung bakit ganyan siya samantalang nandito siya sa ospital. William. Oh, bakit? Pasensya ka na at pinahirapan kita. Patawarin mo ako. Ako ang dapat humingi ng tawad. Ang mama mo, mas maganda sana para sa atin kung napagaling ko siya ng husto. Ang totoo niyan, may gusto sana akong itanong sa'yo. Hindi bilang surgeon o guardian niya, pero bilang mga doktor. Okay. Noon bang nasa surgery si Mama, may nangyari bang hindi tama? Anong gusto mong isagot ko sa'yo? Yung totoo.
kung ano talagang nangyari. Buong katotohanan lang ang gusto ko. Narinig mo naman sa conference. Hindi ka ba naniniwala? Hindi. Naniniwala ako sa'yo. Kung wala talaga, hindi wala. Naiintindihan naman kita. Pasensya ka na. Sige, magpahinga ka na. Mukhang maputla na yung mukha mo. Mama, dito ka lang muna. Gagamutin ko lang yung ibang pasyente. Director Park, wala kayong dapat alalahanin. Kailangan lang magsara na tayo ngayon. Tatanungin ko lang ang General Affairs Chief. Ano nangyari sa supplies para sa disaster relief natin? Tungkol doon, nung huling meeting sabi ni Director, kailangan nating bawasan ng Usapan budget. natin ang countermeasures, pwede ba? Para sa countermeasures, ang chief ng ER ang tanungin natin. O chief, may countermeasures ka ba? Wala ba? Dapat meron ka nun. Ang countermeasure ko, dapat mas lalo tayong tumanggap ng mga pasyente. Tumanggap pa ng mga pasyente? Pag tumanggap pa tayo ng mga pasyente ngayon, mas madaling mapaparalisa ang At ospital. hindi agad dumating ang suporta ng gobyerno, matitigil din ang operasyon natin. Sa ngayon, kung kailangan natin gawin ang lahat, malalaman ng gobyerno na active ang Mireya Hospital. Tungkol sa machine failure at blood shortage, pwede nating sabihin na huli ang suporta ng gobyerno at wala tayong magawa. Ang gobyerno ang magkakaroon ng responsibilidad. Ang sinasabi ko, ang problema tungkol sa mga pasyente. Ang pasyenteng nagtitiwala at nakakonfine ngayon dito sa Mireya Cancer Hospital. man o spine disorder, hindi ka mamamatay sa loob ng 2 araw. Kahit pa may kakulangan ang ospital sa gamit, ginawa naman natin ang makakaya natin. Sa paraang ito, lalabas na mga hero tayo. Hero. 2 araw. Chief Kang, confident ka ba? Hindi lang basta confident, pati responsibilidad sa inyo. Opo, kakayanin ko. Chief Kang, Sa isang kondisyon. hindi basta-basta inaako ang responsibilidad. At anong kondisyon? Gusto ko akong magpatakbo ng ospital. Doktor, pasensya na po kayo. Nang dahil sa amin, pati kayo pinapirma. No, kamusta? Dahil sa magkahalong hiya at pasasalamat, hindi ko alam ang sasabihin ko. Makinig kayong mabuti. Kailangan kumilos kayo tumanap ng krudo para sa ferry. Rudo? Parang signal. Ang kambal ninyo. Kailangan makahanap ng incubator para sa kanila. Naintindihan ko. Aalis muna ako para humanap ng krudo. Magiging okay ka lang ba? Papanganib sa labas. Teka muna sandali. Ano bang gagawin? Kailangan sabihin natin sa kanya. Oo nga. Hoy, kayong dalawa. Ano, may problema ba? Sister, Hindi kasi ako pamilyar sa ospital na to eh. Kung titigil ako rito, baka maging sagabal lang ako. Kaya naisip ko magpaalam na bago umalis. Ako rin. Iniisip ko na rin kasi ang pamilya ko. Paalam na. Sige. dahil ba yan sa nangyayari dito? Basta na lang kayo aalis ng dahil doon? Katak sila ng gagawin nyo. Traidor. Makinig kayong lahat. Ako ang committee chief para sa earthquake measure, Chief Kang. Simula sa mga oras na to, ang Mireya Hospital ay nasa emergency state. At simula sa oras na to,
Ang operating room, emergency room at ICU. Ang mga ito lang ang hindi papatayin ng kuryente. Bukod doon, papatayin ng kuryente sa ibang lugar. Ang nasa operating room lang na elevator ang magagamit. Ginagawa ito para i-conserve ang kuryente at papahaba ang life support system ng mga critical na pasyente. Ay, parang bumalik tayo sa unang panahon. Isip mo kasi exercise lang to. Lagi ka bang ganyan kapositibo? Bakit anong gusto mo? Yung lagi na lang nagre-reklamo? Ang bata mo para sa ganung bagay. Ikaw rin naman bata ka pa. At isa pa, ang mga nakakalakad ng pasyenteng may cancer at internal disease, ititigil muna ang kanilang treatments mula ngayon. Punta muna ako dito. Sisimula na ang pag-discharge sa kanila. Saan niyo kami gustong pumunta? Ayoko! Hindi kami aalis dito! Isang cancer patient ako. Paano kung kumalat yun? Aakuin mo bang responsibilidad? Ang cancer, hindi agad kumakalat yon. Para mailigtas sa mga taong kailangan agad ng lunas, sila muna ang uunahin ng lahat ng mga doktor at nurse. Kung nakakalakad kayo, madali lang para sa inyo umalis dito. At ikaw rin, mas magiging mabuti yun para sa inyo. Sa tingin mo, hindi ko alam na nagsisinungaling ka lang para mapalis ako rito? Ayoko! Ayoko umalis dito! Doktor, wala ba kayong mga magulang? Pakiusap naman! Dr. Han, sandali lang po. Anong ginagawa mo rito nang walang permiso? Sumusunod sa utos ni Chief Kang, mali ba yun? Mali ba yun? Tama ba ang ginagawa niya? Dahil may naganap na pangyayaring hindi inaasahan sa Seoul. Pinapalis niyo ako? Hindi ako alis dito kahit ikamatay ko pa! Pasensya na po kayo, pero kailangan niyo umalis. Bitaw ko! Nausap naman, kailangan natin magtulungan sa ganitong sitwasyon. At sino naman ang tutulong sa amin? Makakatulong ba sa amin ang pagpapalis niyo sa amin? Hindi ako alis dito! Ano? Sagutin niyo ako! Ano? Ang ibig sabihin po niyan, wala kami magiging responsibilidad sa inyo. Kailangan po namin. Gising ang asawa ko! Wala po kami magagawa. Kailangan namin magdesisyon para sa ikabubuti ng ospital na ito. May magagawa ka ba ba't namatay sila? Kaya nga nandito sila para magpagawa! Ano ha? Wala kayong pwestang tao! Liga nga rito! Isa sa bagay! Buong ospital pinutulan ng kuryente at ICU. Kailangang i-discharge ang mga pasyenteng may internal disease. Ginawa ng ospital ang desisyong yun para mailigtas ang mga taong hindi na makagalaw dahil sa nangyari sa kanila. Buisit! Hindi ibig sabihin, hindi namin naakuin ang responsibilidad. Ang gusto mo na namin, makatulong kami sa mas nangangailangan. Lahat kaming mga doktor dito. Nangangakong ililigtas sa mga pasyente hanggang kaya namin. Ano gagawin namin? Bakit kayo ganito? Gagawin namin ang lahat na magagawa namin. Magtiwala lang kayo. Totoo ba yung sinabi mo? Ano? Yung pangakong binitawan mo sa kanila. Totoo ba yan? Isa rin akong guardian. Kaya alam ko kung anong nararamdaman ng bawat isa sa kanila. Gusto lang naman nilang marinig mula sa kanilang doktor na hindi sila pababayaan nito. Magulo ang sitwasyon dito ngayon. Wala tayong panlunas para sa kanilang lahat. Kung magpapadalos-dalos ka, alam mo, mas malalagay sa alanganin ang pagiging doktor mo. Nag-aalala ka na ba sa akin? Paalala lang yon. Huwag ka masyado magtitiwala sa kanila. Sa nararamdaman nila ngayon, sa isang iglap pwedeng mapalitan ng galit yon. Alam mo yon, di ba? Dr. Han, hindi ko man gusto pero dahil umabot na sa ganito, sana may pagbabago na magmula sa'yo. Makakaasa ba ako doon? Gagawin ko ang dapat kong gawin. At umaasa rin ako sa'yo, Chief Kang, na ang emergency disaster countermeasure na naisip mo sana magtagumpay. Hindi rin gumagana. Kasi magagamit lang to pag naka-on ang server. Ito na lang po muna ang gamitin nyo. Salamat.
Tila O! Halika! Sino to? Luisong? Kamag-anak mo ba ang pasyenteng to? Opo. Kamag-anak mo. Ganun ba? Nakalagay ang lahat ng records niya dito. Ito yung kay Joel Lim. At nagkaroon siya ng liver resection. Kung aalagaan niyo po siyang mabuti, siguradong wala pong magiging komplikasyon. Nakalagay dito, pwede na siyang ilabas. Kaya i-discharge na natin siya. Papa, sige po. Nandito po ang lahat ng procedure na ginawa. Kasama ko dito. Ito siya. Oo. Opo. Dito po yan, dito. Kasama ko yan. Kasama ko si Marty. Ito po. Mag-anak po niya ibatang to. Sa inyo, humihingi po kami ng paumanhin. Dalangin kong makauwi kayo ng ligtas. Kasama ang inyong buong pamilya. Kung saan mas likas kayo lahat. Pakiusap, mag-iingat kayo. Hindi namin kayo pinapalaya sa ospital na to. Kaya ito lang ang paraan para matugunan namin ang pangangailangan ng mga biktima ng lindol. Sana po naiintindihan niyo kami. Pakiusap, mag-iingat po kayong lahat. Sa oras na maging maayos na ang lahat, dalangin namin lahat kayo magagamot ulit sa ospital na to. Sana magkita-kita tayong muli. Sa susunod.